So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another first impression review tayo sa bagong labas ulit na smartphone. And this time ang topic natin is the Poco M7 Pro 5G. So ito ay isang napakamurang 5G smartphone today. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, bago natin to start, quick reminder lang, it's just a first impression review. Pwede naman tayo magbigay ng saloobin based sa specification ng mga bago labas sa smartphone, yung price, specs, and of course, yung kanila availability. So yun nga, ang topic natin for today is bagong labas din to. Nakita ko lang din to sa official store ni Poco sa online na Poco M7 Pro 5G. So, napakamurang 5G smartphone, nasa low mid-range smartphone, pero pag binili siya sa online is entry level lang ang kanyang price. Pero ano nga ba SRP niya? So, ang price si Poco M7 Pro 5G, yung 8GB 256 ay nagkakalaga ng 10,999. Tapos yung 12GB 256 ay nagkakalaga ng 11,999. Pero ito maganda, may promo kasi sa online. Yung 8GB 256 mga ka-J-Vlog from 10,999, makukuha mo na lang ng 8,999. At yung 12GB 256 from 11,999, makukuha mo na lang ng 9,799. So, grabe, below 10,000 pesos. So, nasa entry-level segment na rin itong Poco M7 Pro 5G. At kung meron pa kayong voucher, there's a possibility na makuha nyo pa ito ng super baba sa kanyang price. And I think, nakikita na lang natin, 8 plus na lang. Yung 12GB 256, pag meron kayong mega voucher, usually dun sa online, isang mega voucher isa sa 1,200 pesos. Napakalaking discount. At kung interested kayo sa Poco M7 Pro 5G, ilalagay ko po yung link yan sa description box para ma-check out nyo na mga ka-J-Vlog. Again, very limited lang offer nyan. So hanggang ngayon, napapanood nyo to, i-add to cart nyo na itong Poco M7 Pro hanggang 4/4 sale pa mga ka-J-Vlog. So usapang specs, si Poco M7 Pro ay merong 6.67 inches AMOLED display. So magandang AMOLED na siya. Full HD Plus 1080p resolution, with Corning Gorilla Glass 5 protection and 120Hz screen refresh rate. So, sa out of the box, nakita natin sa online na Android 14 siya with HyperOS. Pero, syempre, ready to for upgrade sa Android 15 with HyperOS 2. Sa chipset is a MediaTek Dimensity 7025 Ultra na merong octa-core CPU. At ang clock speed niya is 2.5 GHz. Dual rear camera system with 50 megapixel main camera and a 20 megapixel front-facing camera. Meron siyang dual stereo speakers at pagdating sa battery, meron siyang 5,110 mAh na removable battery na support ang 45W fast charging. At ang maganda rin dito sa Poco M7 Pro is meron siyang Ingress Protection 68 sa water and dust resistant. So yun mga J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Poco M7 Pro. So next naman, magbibigay ako ng first impressions ko dito sa device na to. Unang-una sa kanyang display. Yung display is all good sa kanyang presyo. Malaki yung display niya, 6.67 inches, naka-punch hole display pa, mataas ang refresh rate, 120Hz screen refresh rate, at ang magandang balita, naka-AMOLED display pa itong device na to. So no worries when it comes dito sa Poco M7 Pro. Makakapagbigay naman to ng premium viewing experience sa mga consumers. So since okay naman siya for gaming, at pag nanonood kayo or nag-scroll ng social media, maganda po yung quality ng image na napaprocess or yung image na lumalabas dito sa display ng smartphone na to. Next, sa kanyang OS. So, sa OS, di ko alam kung bakit in Android 14 pa nila to. Sana minatik na nila Android 15. Pero again, ready naman to for update sa Android 15. So, abang-abang na lang kayo. Maganda na sana na naka-Android 15 na to para hindi na mag-abang yung consumers. Pero, huwag kayong mag-alala. Meron naman to update sa Android 15. Sa chipset is all goods naman yan. The MediaTek Dimensity 7025 Ultra. When it comes sa performance sa gaming, Matic makakapag-handle naman to ng mga modern games today, including Genshin Impact. MLCOD Matic, when it comes sa specs niya, kasi spec sheet ng kanyang chipset, ma-handle niya naman pretty well yung mga modern games today. So, hindi naman po mabagal na chipset yan. And I think yung mga 5G naman din na lumalabas ngayon, even yung mga sinaunang 5G chipset, like the MediaTek Dimensity 700, hindi naman mabagal na mga chipset yan na kaya mag-handle ng mga games. So, again, dito sa Poco M7 Pro, asahan nyo na meron din naman siya snappy chipset for a price tag. Pag sa online nyo binili, below 10,000 pesos, napakasulit. Next, sa RAM at ROM. Yung RAM at ROM ang pinakamaganda. Yung RAM niya sa top of the line. Kung makuha nyo to ng 8,000 plus, for price tag na ganun, 12GB of RAM is napakasulit. Kasi again, when it comes sa ganitong mga prices, usually 8GB of RAM.
Si Poco ngayon is very generous siya when it comes sa RAM at ROM ng mga smartphones sila, including yung mga X7, di ba, naka 12 gig 512. Yan ang maganda kasi sa mga ibang brands na alam nila na yung reality. Kumbaga na kailangan na natin ng more RAM and more storage ngayong 2025. Kasi yung mga games ngayon, even the application is sobrang laki ng mga required storage. And marami na tayong ginagawa sa smartphone kaya kailangan natin ng merong mataas na RAM. Na which is dito sa Poco M7 Pro, yung top of the line is 12 gigabytes of RAM. Minimum is 8 gigabytes, yung 8 gig 256 din. So napakalupit na ganyan ang tineterno ng Poco sa kanyang smartphones today. Again, pag sa online for a price tag na below 10,000 pesos lang. I know when it comes sa mga Poco smartphone, hindi talaga sila, including, lalo na sa mga ganitong price, hindi sila more nagfo-focus sa camera. Mataas ang main, 50 megapixel, dual camera, pero again, yung dual camera, yung pangalawang camera is very useless, so hindi siya macro, ultra, or telephoto. Depth sensor po ang nakalagay. So, again, the depth sensor is very useless yan. It's just a sensor, hindi yan mismong lente. So, mas maganda sana for a price tag na ganito, nilagay nila is mga useful na camera, ultra, macro, or telephoto. For a price tag na ganito, dapat talaga hindi depth sensor na ang nilalagay. Although, mataas naman ang main megapixel niya, 50 megapixel, at yung front-facing camera niya, mataas din naman, 20 megapixels. Next sa speakers, magandang balita, the Poco M7 Pro is support ng dual steer speakers for immersive sound. Magandang gamitin yan, lalo na pag nanonood kayo, and of course, watching movies. At ang next naman mga J-Vlog sa battery and fast charging rate, mataas din naman yung battery na ma-offer niya, 5,110 mAh na removable battery, with a 45 watt fast charging. So biruin mo yun, matik in less than an hour, full charge yun na itong Poco M7 Pro. So don't worry when it comes sa malobat itong device na to. Hindi naman siya mabagal mag-charge. So i-leave nyo lang saglit yan, magugas kayo ng plato, maligo kayo, pagbalik nyo, mataas na agad ang battery percentage yung device nyo at agad kayo, good na kayo, back to gaming na kayo kung naglalaro kayo sa device na to. So, pinakala sa kanyang ingress protection. So, meron siyang ingress protection 64, which is napakaganda protection when it comes sa mga ganitong segment or sa ganitong mga murang halagang smartphone na meron na siyang protection sa tubig. So, ingress protection 64, pwede tayong meron siyang water resistant at dust resistant. So, yun mga ka-J-Vlog. So far, yung mga nagustuhan ko dito sa Poco M7 Pro. Hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng device na to. At when it comes sa kanyang price tag ngayon sa online is super mura. Biruin mo yung 12 gig 256, makukuha nyo ng 8K. And definitely, a must buy rin itong smartphone na to. Tapos, ang maganda pa pala dito, hindi ko nasabi na in-display fingerprint scanner din ang Poco M7 Pro. So, kung interested kayo dito sa device na to, i-click nyo na yung link sa description box. Matic, bibili tayo nito. Stay tuned lang dahil inuna muna natin yung most requested na device, yung Nubia Neo 3 GT 5G and Nubia Neo 3 5G. Pagkatapos nun, bibili ulit tayo ng device. Susunod natin yung Poco M7 Pro 5G. Kaya abangan nyo na lang po yung full review, game test and unboxing ko dito sa device na to.